O sabi ko sa inyo, sabi ko nga sa inyo mga kababayan actually yung i-final nila ito para kalkalin. Hindi po para buhayin yung impeachment. Yung naka-archive na lilitisin, kung naalala ninyo sa Senado mga kababayan, 'di ba? Meron dapat kakalkalin ng Senado yung mga bank account, 'di ba? Yung joint account ni Sara at ni Digong, yung confidential fund niya kung paano niya ginamit, saan niya ginamit, sinong tumanggap, saan binili, magkano ang ginastos. Yun po ang ipinasang petisyon ngayon nitong Tindig Pilipinas mga kababayan, no? So walang iba kundi ito po mga kababayan, si Kiko Aquino D na apo ni Ninoy at ni Cory Aquino. So ito po mga kababayan, ito yung sunod. Ito, pakinggan ninyo Naku po. Hiniling ng dalawang civilian groups sa Office of the Ombudsman na imbestigahan ang paglustay umano sa mahigit 600 million peso confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Dati pang iginiit ni Vice President Sara Duterte na walang mali sa paggamit sa confidential funds ng mga opisinang hawak niya. Ma'am May Cheryl unang Andres balita po. si Salima Refran. Naku po. Dumulog sa Office of the Ombudsman ang grupong Akbayan at Koalisyong Tindig Pilipinas para imbestigahan ang kontrobersyal na paggamit ni Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential at intelligence funds. Naku. Nananawagan po kami sa Ombudsman na seryosohin po yung mga kaso laban kay VP Sara Duterte. Imbestigahan yung articles of impeachment dahil hindi nga naganap yung inaasahan po nating trial sa Senado. Kasamang ilang miyembro ng Tindig Pilipinas sa citizen complaint na Kita nyo mga kababayan, yun po ay si Kiko Aquino D na apo ni Cory Aquino at ni Ninoy, no? Ito po, sweet basil po yung nasa likod ko, kaya iniingatan ko po yan mga kababayan kasi ang hirap po niyan patubuin at saka masarap yan sa mga ginagataan at saka piniprito, masarap yan. Kapag iprito mo yung dahon yan, ang sarap. Lalo pag sa salted, no? Yung salted chicken, salted pork, i-mix mo yan, na pritong yan, ang sarap yan. Salted, tapos i-ano mo sa dairy cream. So yun po yun mga kababayan, na ito nga apo ni Cory Aquino at ni Ninoy ay ito nga ang isa sa mga nagsulong, no, na imbestigahan nga ang impeachment, nasa 7 articles of impeachment ni Sara na yung confidential fund niya, kung paano ginamit, saan ginastos at sino ang gumastos. Yun po mga kababayan. Continue. sa isa sa mga impeachment complaint noon laban sa bise sa Kamara. Na-endorso man ang articles of Sir Mac Juan, impeachment hello hanggang po. Senado. Di naman ito tumuloy sa pagdinig dahil sa puna ng Korte Suprema na nilabag nito ang utos ng konstitusyon na isang impeachment complaint lamang ang maaaring pagulungin laban sa isang tao sa loob ng isang taon. Sa Pebrero pa ng susunod na taon, maaaring sampahan ng impeachment complaint ang bise. Base sa decision ng Supreme Court, ang sinabi naman nila, hindi naman mali yung laman ng impeachment complaint, mali lang daw yung pamamaraan kung paano ito naiakyat. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, pwede nilang magamit bilang basehan ang nilalaman ng impeachment complaint. We Patay. can use that information. It's a guide for us to evaluate issues properly. Papalitaan namin kayo kung ano naging aksyon ng aking opisina tungkol dito. Babalitaan. Hunyo ng irekomendado. Babalitaan daw kung ano ang naging aksyon at naging paggalaw ng ombudsman. Naku po mga kababayan, naku po Inday Sara, Diyos ko po naman. Naku, sana nakatulog ka pa. Sana hindi sasakit ang ulo mo niyan. At eto na, bukod dyan mga kababayan, galit na galit si galit si Harry Roque kay Kiko Aquino D, yung apo ni Ninoy at ni Cory. Galit na galit siya. Pakinggan ninyo Ito ang planeta nakatira. Ah. Iho, Ah. gumising ka na sa katotohanan. Hindi ibig sabihin na makakakuha kayo ng 24 billion para sa Hacienda Luisita, isang lupain na nakuha nyo naman dahil pinautang nyo sa mga magsasaka, trinimata nyo, at yung pera pinautang nyo, igadong naman sa Revolusyon ng Pilipinas. Galit na galit si Harry Roque mga kababayan kay Kiko Aquino D. Inungkat niya ang baho ng mga Aquino. Nako po, dahil nagsampa nga ng kaso si Kiko Aquino D laban dito sa confidential fund ni Sara kung saan ginamit. Galit na galit si Harry Roque. Diyos ko mga kababayan, pakinggan ninyo Pakinggan ninyo.
ikaw ngayon, mas gugustuhin mo pang maging Marcos. Ah. Ang mensahe ko po, hindi lang kay Kiko, sa lahat ng dilawan. Ah. Bakit nyo kinakalimutan na sa mula-mula, ang Tatay Digo ay sumuporta kay Tita Cory. Ayan At na. ngayon, pinalit nyo pa ang Marcos kesa kay Tatay Digo na Napakasinungaling talaga ni Harry Roque. Simula't-simula daw, sumuporta daw si Digong kay Tita Cory. Baka nakalimutan mo anong sabi ni Digong. Noong 2016, wala po siyang binigkas doon na Cory Aquino. Wala po siyang binigkas doon na Ninoy Aquino. Ang binigkas niya, pinakamagaling na naging presidente sa Pilipinas, si Marcos. Ginamit niya si Apo Lakay doon. At kung sumuporta man, si Digong sa mga Aquino, bakit niya hinabol, no? At kinalaban si Juma Sison. Nako po, mga kababayan. Alam mo, sa totoo lang, Harry Roque, maniniwala na sana ako sa'yo Kaso umuwi ka ng Pilipinas, harapin mo yung kaso mo. Kung hanggang ganyan ka lang, di ba? Puro ka ganito, puro ka ganyan. Tapos nagtatago ka. Sino maniniwala sa'yo? sumuporta kay Tita Cory. Bakit nyo tututulan si BP Sara bilang karapat-dapat na tagapagpalit o papalit kay Marcos Jr. dahil nga sa kanyang korupsyon sang-ayon sa saligang batas na iniwan bilang legacy ni Tita Cory? Wow. Gumising na kayo sa katotohanan. Kung talaga kayo naniniwala sa malinis na pamumuno, wala pong bahid ng korupsyon si Sara Duterte. Putang ina mo, anong walang bahig korupsyon? Tang ina mo ka. Ano ba nangyari sa'yo? Walang bahid korupsyon? Bakit nagtago ka? Kaninong administrasyon ka ba? 'Di ba? Harry Roque, walang bahid korupsyon si Sara. Putang ina. Bakit ka nasa Netherlands nagtatago ngayon? Bakit hindi ka nakakauwi-uwi? Putang inang yan. Confidential funds po, binigyan na tayo ng isang pinaggamitan. Yung korupsyon ni Zaldico sa pagsusupply ng mga laptop sa DepEd. Yan. Ang confidential fund daw ni Sara ay ginamit doon sa pag-imbestiga sa korupsyon ni Zaldico sa mga laptop sa DepEd. Ngayon, ang tanong, mga kababayan, bakit hindi yan nirabas ni Sara noon? Bakit ngayon pa lang niya sinasabi na naimbestigahan na ni PBBM at naumpisahan na si Zaldico ay hindi na makauwi? Diyos ko, sinong papaniwalain ninyo na ang confidential fund ay ginamit ni Sara sa pag-imbestiga kay Zaldico? Diyos mio, Marimar. Continue. Isa sa mga bagay na ginamitan ng intelligence funds. Bakit hindi naman masiwalat kung paano ginastos ang confidential fund? Kiko, pinag-aral ka naman ng iyong mga magulang. Ano ba ibig sabihin ng confidential? Ang confidential ba sinisiwalat sa publiko? Di ba ang confidential hindi sinisiwalat? Kaya nga confidential ang tawag. Mahiya ka naman sa lolo mong Ninoy at saka sa lola mong Cory kung hindi ka nakakaintindi sa confidential, as in private, as in not for public disclosure. Ito In behalf of Kiko Aquino, di ako na lang sasagot. Sige, ganito yan ganito yan. Confidential. Salitang confidential, naintindihan namin ang salitang confidential. Confidential nga bawal buliklatin, bawal ungkatin, bawal i-publicize kasi nga confidential. Ang tanong, pera po ng gobyerno yan. Kahit nga 5 duling, ay kailangan transparent ka. 'Di ba? Okay lang sana kung ang pera na yan ay pera ng paluwagan na iilan lang ang nagbigay, iilan lang ang nakakaalam. 'Di ba? Ang pera ng paluwagan, kung 10 lang kayong nag-aambagan yan, may possibility confidential. Hindi nyo pwedeng ipaalam kasi nga 10 lang kayong nagmamay-ari. Putang ina, 120 million Pilipino po ang nagbabayad niyan. Kaya nga dapat lang po, mga kababayan, ay i-transparent yan at isa-publiko yan. So, bakit mo sasabihin confidential kung hindi naman yan pagmamay-ari ng 5 tao lamang? Pagmamay-ari po ng Pilipinas yan. Taong bayan ang may-ari ng pera na yan. Meron ba sa saligang batas nakasaad na kapag pera ng taong bayan, tax ng taong bayan, gagastusin ng politician, hindi na niya pwedeng sabihin kung saan niya ginastos? So anong kwenta, 'di ba? Anong kwenta
ng pagbabayad namin ng tax kung wala na rin naman palang transparency? Kung meron lang tayong isang tao na susulong ngayon na hindi magbayad ng tax, isa ako sa hindi magbabayad. 'Di ba? Kung meron lang magsusulong ngayon na isang politician at sabing wag na magbayad ng tax, ay, sasama talaga ako. Yan ang katotohanan. 'Di ba? Yan ang katotohanan. Pera ng taong bayan yan. Bayad ng Pilipino yan. Tax ng Pilipino yan. Bakit hindi pwedeng ipaalam? 'Di ba? Diyos ko, sino bang gumawa ng ganyan na may confidential? 'Di ba si Digong lang? Hindi po pwedeng hindi sabihin yan. Bakit? Pera ng taong bayan yan. Tax ng taong bayan yan. Kailangan transparent. Di ba? Si Digong lang ang nagsabi niyan na pribado. Diyos mio, Marimar. Continue natin na, mga kababayan. Bakit 150 million ang pupuntiryahin mo? Ang puntiryahin mo, yung halos 6 billion na confidential fund ni Marcos Jr. Alam mo pala na merong 6 billion confidential fund si Marcos Jr. Bakit hindi ka mag-file ng resolution, Harry Roque? Bakit hindi mo utusan yung mga kapwa mo DDS na abogado? Bakit hindi mo utusan si Sara? Mag-file kayo ng resolution na kalkalin ang confidential fund na 6 billion ni Marcos Jr. Bakit utusan mo si Kiko? Bakit hindi kayo? Di ba alam nyo pala na may 6 billion confidential fund si Marcos Jr.? Bakit hindi nyo kakalkalin? Bakit hindi kayo magsanib puwersang lahat ng bobo naman kayo? Di ba? Mag-file kayo ng kaso. Kalkalin ninyo ang confidential fund ni Marcos Jr. Bakit iuutos nyo kay Kiko? Iiba naman yung pinaglalaban ni Kiko Aquino D. Ang pinaglalaban ni Kiko yung confidential fund ni Sara. Kung alam pala ninyo na may confidential fund si Marcos at kagimbal-gimbal at hindi katiwa-tiwala ang kanyang paggamit sa 6 billion confidential fund, mag-file kayo ng reklamo. Di ba? Simple lang naman. Hindi kayong puro kay putak ng putak na bangag si Marcos, adik si Marcos. Mag-file kayo ng kaso sa ombudsman. Idemanda nyo si Marcos. Di ba? Mag-file din kayo kung ano yung ginawa ni Kiko. Hindi yung uutusan nyo yung ibang tao. Bakit hindi nyo kaya? Uy, maraming salamat po, GM7 Walien 52, no? Walien 52. Ayan, sa yung super sticker. Thank you so much. 'Di ba? Mag-file kayo ng kaso. Napakasimple lang yan eh. Kung kapansin-pansin man at kahinahinala ang confidential fund ni Marcos Jr., i-file nyo sa ombudsman, sa Supreme Court. Mag-file kayo ng impeachment. Ipa-impeach nyo din. 'Di ba? Maraming salamat po, GM. 'Di ba? Hindi yung uutos kayo sa ibang tao, bakit hindi nyo kaya? 'Di ba? Hindi nyo kasi Kiko, kaya. ang pumatay sa lolo mong Ninoy, si Marcos Sr. Ayan na, Kiko, ang pumatay sa lulumong si Ninoy, si Marcos Sr. Samantala, nung kasama si Roque sa Integrated Bar of the Philippines at sa PAO, ang sabi nila, hindi daw si Marcos ang pumatay, kundi ang kamag-anak ni Ninoy ang pumatay. Di ba? Kita nyo yan? Anong sabi ni Attorney Priscilla Acosta ng PAO Chief? Yeah? Ang sabi niya, napatunayan po namin at nasa batas po yan na hindi po si Apo Lakay ang nagpapatay kay Ninoy, kundi si Lagman ang nagpapatay. Lagman ba? Ang apelyido nun? Mga kababayan, yung sabi ni Priscilla Acosta. Nako, Roque, pwede kong ribatan yung sinasabi mo. Wait lang. Hanapin natin dito. Acosta. Ito makikita naman dito. Ito, mga kababayan. Dahil base po sa pag-aaral, Hindi po pala si Lagban. sundalo ang pumarin. Kaya sa ating bayaning si Benigno Ninoy Galman, si Galman. Senator, kundi si Galman talaga. Dahil ang tama po ni Galman ay sa likod ng taenga at hindi sa batok. Oh. Akala ko po nung araw sa batok. Dito po pala, at salamat sa Sandigang Bayan, ipinahiram lang sa amin lahat ang ebidensya. Ngayon, ay nung i-reopen ng Supreme Court, sabi noon, forgotten evidence, nirespeto po namin yon. Ang ginawa po namin, ipinadala namin sa palasyo ang forensic report, 144 pages, at nakumbinsi po ang palasyo na magbigay ng clemency. Ang sabi po ng pamilya Aquino, kailangan humingi sila ng tawad. Isa lang ang humingi ng tawad, si Pastor Sergeant Pablo Martinez, kasi ang na-conditional pardon. At iba po, commutation of sentence.
So dahil talagang kahit patayin daw sila, hindi sila aamin, dahil hindi naman sila pumatay kay Ninoy. So dito po napagtanto namin lahat na wala palang kasalanan ang matanda, ang dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. Kaya po sabi ko, hihingi tayo ng paumanhin. Kaya pala ang nanay at tatay ko, hanggang sa sila po ay mamatay, ay Marcos loyalist. At lagi sinasabi sa akin, walang kasalanan, si Apo lang kay Jan, anak. Pero siyempre, ako na may maraming naririnig, kaya nga parang nagsisi rin ako at ako po'y pumunta sa labi niya, tumingin ng paumanhin sa kanya. Kita mo? Kita mo, Harry Roque? Oh, yung sabi mo, yung lolo mo, ang pumatay ay si Marcos Sr. Ayan ka na naman, Harry Roque. Another kaso na naman yan. Si Galman. Si Galman ang pumatay. 'Di ba? Si Galman. Yun po ang pumatay. Hindi po si Marcos Sr. Hindi po ang mga military at kasundaluhan ang pumatay kay Ninoy, kung di si Galman, Rolando Galman. Yan ang sinabi ni Priscilla Acosta. Si Priscilla Acosta. Yan po ang PAO Chief, no? Or Public Attorney's Office. Naku po. Rolando Galman. Yan po ang pumatay. Kaya yung sabi ni Harry Roque ngayon, mga kababayan, na kasinungalingan, kabaklaan, kawatan, pugante, walang katotohanan. Ako po, ayan. Continue natin, mga kababayan. Marcos Jr. Kiko, ang pumatay sa lolo mong Ninoy, si Marcos Sr. Huwag kang kumampi sa mga Marcoses. Pinatay niya ang lolo mo. Ano ka ba? Gumising ka naman. Huwag ka magpabulag sa 24 billion na alam ko, malaki ang party mo. Dahil ikaw ay heredero. Unahin mo muna naman yung kasaysayan, hindi lang ng pamilya mo, kung hindi ng Pilipinas. Magnanakaw ang mga Marcos. Mamamatay tao ang mga Marcos. Nagtotorture ang mga Marcos. Nagdedesperasido ang mga Marcos. Magnanakaw ang mga Marcos? Bakit ikaw ang tumakbo ngayon sa Netherlands at hindi umuwi? Sige nga. Kung ang mga Marcos ang magnanakaw, bakit hindi mo masabi, Roque, saan galing ang pera mo na ipinasok na 160 million sa bank account mo na wala ka namang negosyo? Hiningi nga yan sa Kongreso na ipaliwanag mo na may kumpletong dokumento na merong kang negosyo, merong kang pinaghanap buhayan, bakit nagkaroon ka ng 160 million sa bangko mo at joint account doon sa jowa mo, sa jowa mo na sino yung jowa niya? Si ano? Pangalan nung jowa niya na maganda ang katawan, di ba? Kalimutan ko yung pangalan nun, mga kababayan. Di ba? Diyos ko, kung ang mga Marcos ang magnanakaw, ba't ikaw ang nagtatago? Diba? Ayun, maraming salamat po, Ma'am Evangeline, sa yung super sticker. Thank you so much po. Diba? Diyos ko, mga Marcos daw, mga torturer, mga magnanakaw, mga mamamatay tao. Diba? Yung jowa mo ngang si Ed Kaluwag. Diba? Nako, Diyos, si De La Serna, si ER ba yun? Diyos mio, Marimar. Binibenta ng mga Marcos ang Pilipinas sa mga dayuhan. Kapalit ang suporta ng mga dayuhan. Dahilan binibenta daw ng mga Marcos ang Pilipinas sa mga dayuhan. Putang ina mo, Harry Roque. Ang West Philippine Sea, anong nangyari? Sino ang nagbenta? Kaya nga galit na galit ang mga DDS na ipinaglaban ni PBBM ang West Philippine Sea at hinahayaan na lang ni Digong ang China ang mag-asikaso ng West Philippine Sea. Ayan na, sabi niya, binenta daw ng mga Marcos ang Pilipinas para sa dayuhan. Ito na naman. Ito, babarahin na naman kita. Sabi mo, ang pumatay si Senyor. Sabi ng PAO Chief, hindi si Marcos Sr. ang pumatay kay Ninoy. Ngayon, ito na naman. Mga Marcos daw ang nagbenta ng Pilipinas. Ito na naman. Digong, ayan, hayaan nyo ang West Philippine Sea. Nako po, eto pakinggan mo. Sino ang nagbenta? Kayong mga Pilipino nakikinig ngayon, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Insist on Philippines, West Philippine Sea. Karami ng dagat natin, di ibigay na lang. Sige, iyon na yan. Ayan na. Nakiusap din umano si Duterte. Kita nyo? Kayong mga Pilipinong nakinig ngayon,
Boundary lang ng dagat yan. Karami-rami ng dagat natin. Ipagbigay nyo na lang yan. O ngayon, Harry Roque, ayan na, lahat ng sinasabi mo, nababara ka eh. Tanga-tanga ka kasi, bakla ka, laki-laki na ulo mo. Kinain ng taba ang utak mo, Roque. Sinakop na ng kolesterol yung ugat ng utak mo. Ang pumatay daw kay Ninoy si Marcos Sr. Samantalang sabi ni Presida Acosta ng PAO Chief, hindi si Marcos ang pumatay, kundi si Galman. Diba? Tapos ngayon ang sabi mo, mga Marcos ang nagbenta ng Pilipinas sa dayuhan. Si Digong anong sabi? Kayong mga Pilipino nakikinig ngayon, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Insist on Philippines previous perspective. Karami ng dagat natin, di ibigay na. Di ba? Karami ng dagat natin. Ano na, Harry Roque? Putang ina, napakasinungaling mo. Ewan ko ba bakit may mga DDS pang naniniwala yung putang inang mataba na yan. Diba? Kita ninyo. Ay, Diyos mio, Marimar. Continue natin, continue. Bakit tayo ngayon ay nasa kuko ng digmaan dahil kinaladkad na naman tayo ng isang Marcos sa isang gera na wala naman tayong kinalaman. Diba? Kita nyo yan? Kinaladkad daw tayo sa isang gera ng isang Marcos. Diba? Grabe, sa totoo lang mga kababayan, yung mind conditioning ni Digong. Ganun siya. Ganun siya mga kababayan na makipag-manipulate, di ba? Di ba, mga kababayan, kita ninyo? Pasko, galit na galit si Harry Roque. Hindi niya matanggap na hindi siya pinapakinggan. Paano ba naman kasi? Ito, paalala ko po sa inyo. Noong panahon po na hindi pa presidente si Digong, si Harry Roque po ay isa po yang dilawan. Kung naalala ninyo, siya po ang isa sa nakikipaglaban kay Digong. Siya po ang isa sa nakikipaglaban sa dilawan noon. Ngunit nung nabigyan siya ni Digong ng pagkakataon na gawing spokesperson, bumaliktad ang lahat. Totoo yan. Dati pong dilawan si Roque. Kinamumuhian po siya ng mga dilawan, sinipa po siya. Kung naalala ninyo yung isang transgender na namatay ni Scott Piberton, si Jennifer Laude, siya po ang abogado noon. Ngayon mga kababayan, nung nabigyan siya ng pagkakataon nung kinuha siya ni Salvador Panelo bilang spokesperson ni Digong, nakalimutan na niya ang lahat. Naging DDS na siya. Tapos ngayon magpakadilawan ka ulit. Wala na, Harry Roque. Linlangin mo yung lelong mo. Kailangan mo kasing kumita ng malaki dyan. Yeah? Kailangan mo bumakbak. Bakit? Mahal ang upa ng kwarto dyan. Mahal ang pamumuhay sa Netherlands. Kailangan mo mag-vlog ng mag-vlog, manira ng manira, Harry Roque, para masustain ang kita mo dyan. Magkano kaya ang ambag mo dyan kada buwan sa tinitirhan mo? 'Di ba? Yun ang atupagin mo. Alam ng tao yan, Harry Roque. 'Di ba? Kita nyo yan. Diyos mio.